Anumang sandali lalapag na sa The Netherlands ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago siya nailipad kagabi, naging tensyonado ang tagpo sa Villamor Air Base. May report si Ian Cruz. Dama ang tensyon kagabi sa Villamor Air Base ilang oras bago ilipad pa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinasasakay na ang dating Pangulo sa eroplano pero pumalag ang kanyang kampo. Makikita sa video na hawak ng isang lalaking nakapolo ang anak niyang si Kitty at tila inilalayo. Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Sabi pa ni Duterte, hinihintay niya ang anak na si Vice President Sara Duterte. Ang anak ko pupunta dito. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And Napakasimple lang din. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Sa isang punto, inaresto ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III si dati Executive Secretary Salvador Mejaldea dahil pinipigilan umano nito ang pagkuha kay Duterte. Pasok namin ang ginawa ko. Nakatayo na ako dito. Sir, Bitawan mo ako, sabihan mo. ayan, sir. Bitawan mo na ako, abis ako. Bitawan mo ako. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Sige. Bosas, please. Bosas. Bosas! Bosas! Ali, Bosas! Mag-alas 9 ng gabi, nakasakay sa eroplano si Duterte. Pero 11:03 PM na ito nakalipad. Bandang alas 8 ng umaga kanina, dumating ang eroplano sa Dubai para sa layover. Nakausap ng dating Pangulo ang anak na si Kitty at nananghalian. Mag-alas 4 ng hapon, lumipad na ang eroplano diretso na sa Rotterdam, Netherlands. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya Duterte sa embahada sa Amsterdam na alalayan siya pagdating sa The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Batay sa protocol mula sa eroplano, ite-turn over ng mga otoridad ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC. Mula sa airport, dadalhin si Duterte sa ICC detention facility. Bantay sarado ito ng mga barbed wire, electric fence at CCTV camera. Kumpleto ito sa mga pasilidad, selda kada detainee at access sa gym, kusina at computer. Alinsunod sa protocol, sa selda isasagawa ang booking procedure kay Duterte, saka siya ihaharap sa pre-trial chamber 1 na humahawak sa kaso niya. 3 babae ang mga hukom sa pre-trial chamber 1. Presiding judge si Yulia Motok mula sa Romania, na isang dekadang nagsilbing hukom sa European Court of Human Rights. Judge Rain Alapini Gansu mula Benin sa Africa na naging hukom sa Permanent Court of Arbitration at Judge Socorro Flores Liera mula Mexico, isa sa mga naging aktibo sa pagbuo ng ICC sakaling makitaan ng basihan ng crimes against humanity laban kay Duterte sa kasisimula ng trial o paglilitis. Bubuo ng trial chamber at magkakaroon ng mga bagong hukom ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Ang pagliliti sa isang kasong crime against humanity pwedeng tumagal ng 8 taon. Pinakamabilis na raw ang 2 taon. Git naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sumunod sa proseso at iginalang ang karapatan ng dating Pangulo sa pag-aresto sa kanya. Nilinaw rin ng Pangulo na ang pag-aresto kay Duterte ay pagtupad sa obligasyon ng Pilipinas sa International Police o Interpol. Hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.